Good morning! Another day! Kakauwi ko lang ng bahay from my Cairo appointment. So, yung appointment ko, siya, 8 a.m. Early. Dami kong gagawin ngayon sa bahay, maglilinis sa mga kwarto-kwarto ng mga anak ko. Itong kwarto na ito kay, bunso. And ito naman sa harap ko ay kay panganay. Palagi ko itong inuuna kay panganay dahil si bunso ay hindi mahilig magkalat. Pero itong panganay ko talaga wagas. Kung makapagkalat, wagas na wagas. Tsaka pag nagbihis, wagas. 2 araw lang na hindi ako naglinis sa kwarto niya ay parang, ewan ko lang. Hay! Yan ang kanyang, desk. Puno-puno ng, whatever. Kahit may snacks, merong ano-ano dyan. Punong-puno. Ayan, mga baso, may mga tubig. Yung kanyang bed. Ayan. Sobrang kalat. Itong mga anak ko, mga kwarto nila, walang masyadong dekorasyon, walang masyadong gamit dahil mga sila, autistic. So, pag maraming gamit sa kwarto nila, ay nako guys, talagang mababaliw ka talaga kung ikaw ang nanay. Kasi yan ang nararamdaman ko araw-araw para akong mababaliw. Kaya, konti lang mga gamit dito. At least, kaya kong linisin agad-agad. Pero noon, yung maraming gamit sila, ay, maraming mga laruan, kahit ano-ano pa, ay nako guys, parang, konti na lang at mababaliw na talaga ako. Kaya, I learned my lesson. Ayun, mahirap talaga pag meron kang mga anak na mga may special needs pa. Palagi kang nag-a-adjust araw-araw. Iba ko na lang ito. Kailangan kong kumuha ng trash bag dahil daming basura. Ay. Parang bigla akong napagod agad Hindi pa nga ako nakapag-start maglinis sa kaniyang kwarto ay parang feeling ko I'm so tired already. Ay. Mahilig kaming maglaro nito. Kasi siya, kahit na sa tingin mo ay parang super easy lang, pero nope, it's not really. Ito, nahulog na. Ay, tingnan mo naman ito. Kaya ito yung mga kaik-ek ng anak ko. Tingnan nyo. Mga cords, mouse. Ako may pa naman ako, OCD pagdating sa mga ganito, wires, mga cords, ay nako. Parang pag nakita ko yan, tangled sila, ay nako, parang mababaliw talaga ako guys. Ay. Bawal pa naman sa akin yung mag-bend over ba, tulad nito, ginagawa ko, nagpipick up ng mga kahit ano dyan sa floor. Bawal pa naman sa akin yan dahil I have lower back problem, pero ay naku, wala talagang choice. Dahil kung hindi ko ito gagawin, ay naku, walang ibang gagawa. Sa ilalim ng kanyang desk. Yan. Tingnan nyo naman to sa ilalim. Ay, ewan ko na lang.
headset pa dito. Ay, yun. Hindi naman niya ginagamit ang mga yan. Ewan ko lang kung anong nasa isip niya. Mahirap intindihin itong mga ay, naku, may special needs na mga anak ko. Minsan. Siguro kung nasa Pilipinas lang kami nakatira, ako magbabayad na lang ako ng maglilinis ng bahay ko, maglilinis ng mga kwarto, maglalaba. Pero dahil nandito tayo sa Amerika, mahal din, mahal hire ng maglilinis ng bahay. Hindi basta-basta ang charge nila. Yan, nagtatago ng laruan sa ilalim ng unan. Every night, before siya matulog, tinatanong ko palagi kung meron ba siyang laruan sa kwarto niya or, yung mga devices. Sabi niya, wala daw. Tingnan mo, sa ilalim ng unan. Kaya pala pagising sa umaga, pagod na pagod. Dahil naglalaro pala pag natutulog na kami.
bed sheets and pillowcases dahil medyo mas mas pinaka-importante yung kaniyang comforter. Mamaya na yun pagkatapos nito. Humihingal ako, guys. Kulang na kulang ako sa energy dahil start ko pa lang. Wala, parang pagod na talaga ako. Buddy, come on, bud, move. And later, pagkatapos ko silang kunin sa kanilang eskwelahan, ay diretso kami doon sa appointment ng panganay ko sa kanyang orthodontist. I think i-adjust na naman yung kanyang braces. Para sa akin, nagsisi ako kung bakit pinili ko itong Invisalign braces dahil ang hirap-hirap talagang magsalita. Parang yung dila ko ba, parang palagi doon sa trace. Yung tawag doon, sa Bisaya pa, nasangit. Ano ba yun sa Tagalog ang nasangit? Yung got caught up ba? Sa English ba, got caught up sa likod ng trace. So, ang hirap magsalita kahit nga, if you notice that, ang hirap-hirap talaga magsalita. Pero, yung sa anak ko, sa kanya ay metal brace kasi. So para sa akin lang ito nag-regret talaga ako kung bakit I chose the Invisalign. Kasi akala ko pag Invisalign, okay lang kasi siya, transparent siya, and then hindi masyadong yung sa ngipin mo ba parang ewan ko lang, para sa akin lang parang neat siya tingnan. Kaso lang, iyan nga ang hirap-hirap magsalita. Pang ko na ito na trace, let me see, this is my 10th trace. Yeah, 10th. Pero ay nako, ang hirap magsalita. Tapos yung aside sa dila ko na palagi, nakora palagi sa trace, yung nagtubig ba, yung laway ba mismo na napapasok doon sa trace dahil siya open siya, di ba? So, nagsisi talaga ako. Sisi, ang hirap Sisi, ang hirap, di ba? Parang pakiramdam ko ang laki-laki ng trace, mas malaki pa sa bibig ko.
hindi nilalamig. Lakas pa naman ang hangin. Naka-shorts pa yan, tsaka ano, t-shirt.